Sana ba tayong mga idolo? Ooh! Rejoice always. Alam nyo, ito, ubus na talaga to eh. At least nandito naman tayo sa bahay. Papakita ko sa inyo na, ayun, ubus na siya. Kaya dito na ako nagsusulat sa ngayon. Kaya napakadami kong hahabulin kung sakaling gagawin ko talaga to ng bawat episode. Kada isang pahina. Pero siguro sa will ni Lord, ba't hindi, diba? Ito ay isang good day para sa isang taong heartbroken. Kasi, malungkot pa rin naman ako nito nung mga panahon na to. As in, talagang nakakalungkot pa rin. Yung tipong kahit nga nagagawa mo yung mga gusto mong bagay, kahit papano sa tingin mo, yung satisfied ka na talaga sa kung anong meron ka. Tapos biglang magkakaroon lang siguro ng isang minuto. Actually, isang segundo lang na maalala mo yung taong minahal mo, di ba? Wala na. Pero legit na, dun yung nakakainis talaga din na part. Yes! Sabi ko nga, isa talaga to sa mga good day na yung kasiyahan na dala ko siya simula pagkagising ko siguro hanggang pagtulog. Kasi nung mga panahon na to, sobrang bihira lang mangyari nun eh. Kapag kasi nakakaramdam din ako ng lugmok, either nagdadasal ako o kaya maghahanap ng Bible verses tapos magde-devotion. Mas pinipili ko talaga mag-devotion dito. Sinusubukan ko, kumbaga may nangyari na dun sa buong araw. Sabihin natin, lunch break talaga o kaya naman talaga pagka sa gabi, kapag hindi ka. Pero kasi pag sa gabi kasi minsan, kapag dito sa bahay, isipin nyo dito ako nagjo-journal, nakakalungkot eh. Ang dami kasing alaala din dito, lalo na paggabi, syempre dati kausap ko siya, tapos madalas yung gabi ko sa kanya napupunta, kaya parang, alam niyo na yung pakiramdam nun. Syempre, heartbreak. Namimiss mo yun. Nagsusumamo yung puso mo. Pero yun, ang sinabi sa akin ni Lord sa pamamagitan ng Bible verse ay ito, 1 Thessalonians 5:16-18. Sabi dito, rejoice always. Sipin nyo, 16 verse, dalawang salita lang. Rejoice always. Pray without ceasing. Give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Yung point kasi dito ni Paul, ito yung para sa mga Christians na nasa early stages pa ng pananampalataya nila. Tapos, pinipersecute sila, anxiety, siguro din sa hinaharap kasi di nga nila alam kung ano yung gagawin. Kumbaga. Kaya, nung sinulat to ni Paul, kumbaga directed to para ma-encourage sila. Kasi nga, pag talaga may anxiety sa'yo, doon ka rin dapat talaga lumalapit kay Lord. Pero syempre, kapag wala kang nag-guide sa'yo, di mo rin alam kung anong gagawin. Either, pwede kang lumapit sa tao na pwede kang bigyan ng maling klaseng suggestion or recommendation kumpara na lumapit ka na lang kay Lord na at least just yung mga sasabihin niya sa'yo at si Lord yun, yung creator of the universe. Kumbaga yun yung point nun ni Paul. Kaya ito, nung nabasa ko to, sobrang sakto din kasi kahit paano yung puso ko talagang gumaan siya at nakaramdam ako ng isang napakalaking relief. Kasi, minsan talaga kapag kinakain ka ng problema, makakalimutan mo talaga si Lord. Yun talaga yun eh. Isa yun sa mga problema ng mga Christians din. Feel ko, madalas siguro. Kasi, kaya nga iba diba na i-stray, yung iba naman kung ano na lang yung ginagawa, minsan hinahayaan na lang talaga nilang manalo na yung earthly o yung kalaban sa buhay nila. Pero dapat talaga labanan mo yun at dasal ka. Kasi, yun yung point sa'yo ni Jesus ni Lord. Yun yung kailangan mong gawin due diligence mo yun bilang tao. At syempre, bilang Christian na rin. Ayoko kasi din mag-factionalize. Di ko alam kung anong klaseng tao ka bang nanonood ka na itong mga testimonies ko, diba? Kaya ayoko mo nang ipakalandakan sa'yo na kailangan mo si Lord. Kailangan mo si Lord, pero ikaw, nasa yan, dapat kalmado yung puso mo kapag lalapit ka sa kanya at susurrender. Free will din kasi talaga natin yun eh.
Okay na yan. Nabanggit ko nga na isa sa dahilan bakit nahihirapan ako mag-journal dito sa bahay ay kasi kapag sa gabi nga naaalala ko yung mga wonderful things, memories na shinare namin. Kwentuhan, masaya bagay, halos lahat din kasi. Basta ayun, ang point kasi kapag kasi yung look, may isang verse na tatalakayin ko balang araw. Pero nakakatawa lang kasi itong Luke 17 verse 32. Ito kasi yung pinaka maiksing verse din, parang yung kanina. 2 words yung kanina, ito 3 words. Remember, Lot's wife. So mga gustong basahin yan, basahin nyo, nasa Genesis yan, pero balang araw sasabihin ko yan. Ang point kasi talaga niyan, kung gusto mo talaga din makamove on, kung gusto mo mawala yung anxiety sa'yo, kailangan hindi ka na kasi talaga tumingin sa likod. Kumbaga, never look back. Lakad ka lang, diretso. Wala nang tingin sa iba, kanan, kaliwa. Yun. Kasi kapag tumingin ka pa sa kanya, kasi may mga araw na parang gusto ko mang-stalk. Siyempre, mismo eh. Pero bawal, wag. Labanan yun. Yun yung isa sa mga temptation. Tsaka bawal din naman kasi added layer nga. Pero nilalabanan ganyan lagi. Yun yung pinakamahirap na part. Pag nalalabanan mo talaga yun. Kasi nga yung puso mo nga, nagsusumamo, na mimiss. Mimiss yung ganong klaseng samahan, relationship. Tsaka feel ko kasi yung kagandahan talaga bakit pinaramdam din sa akin to, na naintindihan ko, lalo na nung araw din na to, ay naging selfish na rin kasi ako eh. Parang minsan na rin kasi hindi ko na nabigyan ng oras yung mga taong deserving ng pagmamahal ko. Kumbaga, yung mga tao sa paligid ko, yung mga kaibigan. Yun, kaya nga kung tutusin, kung papanoorin nyo yung September, in-upload ko kasi lahat yun sa buong December, pero nangyari yun ng September, October, November, tas saka ko pa lang din talaga nabigyan ng oras yung iba, yung mga tao. Tsaka, yun, at least, kahit pa paano, alam ko na ngayon kung saan i-didirekta talaga yung pagmamahal. Na dapat distributed siya sa mga taong nakapaligid din sa'yo. Lalo na kapag talagang sila, at least sila, worth it na ibigay yung oras mo sa kanila at yung pagmamahal mo sa kanila. Hindi kasi talaga yung kagandaan nun. Kasi, yung in-emphasize talaga dyan sa Luke 17:32, ang misplaced attention, destructive talaga siya. Yun yung pinaka naintindihan ko o nag-reflect talaga sa akin sa verse na yan. Lalo na kapag pinanood o pag binasa nyo na yung Genesis, at least may titingnan kayo doon para di lang ako yung maging basis nyo ng mga Bible verses para ganahan kayo mag-Bible study. Nakalimutan ko na, binigyan nga pala ako ni Chark. Oh no, sorry idol. Ayos pa ba yun? Tiyangga lang yan. Pero ang ganda oh. Full art. Tyranitar. Mega Blastoise EX. Ang tagal na pa naman Megi. Pip lang. Lizardon at Regent Steelix. Sasalba pa kaya to? Oh my god. Full art na Ninetales pero Japanese. Pero dito ko na-appreciate yung Japanese cards. Ganda no? Since dito yung pinakamabigat yung pressure, dito natin sila ipasok. Ayos na talaga. Kaya kahit kung titingnan mo yung bagay o yung sitwasyon na wala na talagang pag-asa, ang pinaka sinasabi na lang din talaga sa akin ng Biblia, lagi na lang talagang nag-i-echo kasi yung buhay talaga ay puno talaga yun ng sufferings at hindi na natin yun matatanggal. Siyempre, yung sinulat na naman ni Paul at yung lagi ko nang inuulit-ulit din sa testimony ko na to, na yung Romans 5 verses 3 to 5, na kung saan, not only that, but we rejoice in our sufferings, knowing that suffering produces endurance, and endurance produces character, and character produces hope. And hope does not put us to shame because God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. Kasi ito yung sufferings, heartbreak, testament of faith, o kahit anong God-given scenarios na maaaring negatibo, makasakit talaga sa'yo, ma-break ka, lahat ng yan, temporary. Pero yung pagmamahal sa'yo ng Diyos, yan, eternal yan. Kaya yun yung panghawakan mo talaga. At lakad lang. Para, alay mo, diba? After 3 days, minsan 40 years, pero at least,
meron kang pinapanghawakang pangako.